AFP na siyang nangangasiwa sa libingan ng mga bayani na ihimlay sa nasabing libingan si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Yan ay kung formal itong ipag-utos ni incoming President Rodrigo Duterte oras na magsimula na siya sa kanyang termino. Umaaksyon si Faith Del Mundo. Dito sa libingan ng mga bayani, may kanya-kanyang pwesto ang mga sundalo, mga pulis, mga national artist, at maging mga dating pangulo ng bansa. Dito sa Section A ng mga libingan ng mga bayani, nakalibing ang mga dating pangulo ng bansa. Banda rito nga is Elpidio Quirino, ang pang-anim na presidente ng Pilipinas. At bandang kanan naman si Diosdado Macapagal, ang pang-siyam na presidente ng Pilipinas. At sa likod niya ay si Carlos P. Garcia, ang pang-walong presidente ng Pilipinas. At kung sakaling ang payagan si dating Pangulong Ferdinand Marcos na ilibing dito sa libingan ng mga bayani, posibleng dito sa Section A siya ilibing. Nasa mahigit 49,000 na raw ang nakalibing sa nasabing sementeryo na may lawak na 113 hectares. Ilan sa mga kilalang nailibing dito ay sina dating Senador Arturo Tolentino at Blas Ople, Vice President Salvador H. Laurel, General Artemio Ricarte at dating Foreign Minister Carlos P. Romulo. Ngayong pinag-uusapan ang posibilidad na ilibing ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Handa raw ang pamunuan ng libingan na ipatupad ang magiging desisyon ni incoming President Rodrigo Duterte. Kung sakaling magkaroon kami ng order or directive, official directive na ilibing dito ang dating Pangulong Marcos, marami namang space na mabibigay natin dito, maaalay natin para sa kanya. Depende rin yun sa kanilang pamilya, pag-uusapan yan kung saan nilalagay. Going to wait for official orders. As long as pag may official order, we will comply, we will follow. Pero aminado si Hao, mahabang proseso pa ang pagdadaanan. Kung talagang ang matutuloy nga itong order na to, manggagaling pa sa Batak, Ilocos Norte, mahababang preparasyon niya. Definitely may seremonya muna dun sa pinanggalingan niya. Ihahanda na rin daw nila sakaling may mga grupong magprotesta habang isinasagawa ang paglilibing. Kung sakasakali may mga magpoprotesta, meron din kaming proseso doon na kung saan sila pwedeng magprotesta. Remember, this is a democratic country. Matatandaan na si dating Pangulong Elpidio Quirino ay inilipat dito noon lang Pebrero mula Manila South Cemetery. Ayon kay Hao, posibleng ganun din ang gagawing seremonya para kay Marcos. Pagdating dito ng labi ni President Quirino, binigyan namin siya ng arrival ceremony. Pagkatapos ng arrival ceremony, nagkaroon ng funeral march. Lakad tayo ng mga around almost 500 meters din yon. And then nagkaroon ng maikling programa dito sa banda, sa site ng nilibingan niya. At nagkaroon ng 21 gun salute. After the 21 gun salute, nagkaroon ng final benediction and then 3 volleys of fire. And then tinupi na yung flag, inabot sa kanyang pamilya. Umaaksyon, Faith Del Mundo, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.